Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Muli tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos na meron tayong pagkakataon na mag-spend ng time in the Word, and that is the Word of God. At tayo po ay nagagalak sa Diyos at pupuri sa Panginoon sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya. And last week ay hindi tayo nakapagdaos ng ating pag-aaral because natapos yun yung last day ng ating youth camp. At purihin ng Diyos at salamat sa Diyos sa lahat ng tumuwang, sa lahat ng pray, sa lahat ng sponsor, nag-support sa atin mga kabataan, at just sa ating mga kabataan kundi sa ating church na nag-host ng youth camp po na ito. Purihin ng Diyos, and largely positive ang naging feedback ng mga campers and also ng mga kamanggagawa na kasama natin doon. And we had a great time of fellowship, and also purihin ng Diyos sa ministry ni Brother Leonard Aviva ng kanyang pagtuturo. He was the main speaker for those 3 days about manhood and womanhood sang-ayon sa salita ng Diyos. And I'm very blessed, and talagang may mga katotohanan nag-stick sa akin. At again, yung mga katotohanan na yon na hawak-hawak natin ang siyang hahawak sa atin kapag humaharap tayo sa iba't ibang mga situations and mga pagkakataon na doon ng mga questions. Well, anyway, ilang mga announcements and reminders bago tayo dumako sa atin hong pinakapag-aaral ngayong gabing ito, ngayong araw na ito. And we will be starting a brand new series. Last 2 weeks ago, we ended ang ating serye about scripture meditation, and kung hindi namin kinakasama sa mga pag-aaral na yun, I would like to invite you to listen dun sa mga lessons natin yun. Napakalaking tulong, napakalaking halaga na paalala sa atin, because Christian or scripture meditation is a much neglected Christian practice or discipline. There's so much Bible study going on, pero nandoon yung kakulangan, yung pagbubulay ng salita ng Panginoon. Ang layunin ay magkaroon ng epekto sa ating sarili o personal na kabananan. Maraming mga mananampalataya ang hindi gumagawa noon, at kukulang ang maraming mga churches sa pagpapaalala, sa pagtuturo noon. And muli nawa tayo ay patuloy na paalalahanan, tulungan ng Diyos na magampanan ng gawain na yon sa ating mga personal na buhay. We will be starting a brand new series today, and sa church natin, hindi ito first time na pag-aaralan, pero this time in the Word, ito yung first time natin pag-aaralan, at maganda rin na ma-refresh tayo. Napakahalagang doktrina na kailangan na natin matutunan, at if possible ay talagang maging klaro talaga sa atin, sapagkat napakaraming maling katuruan na patungkol dito na nasa paligid natin, and that's none other than the doctrine of the Holy Spirit. Ang daming nangyayari, at mamaya sa ating introduction ay ang daming nangyayari na ina-attribute sa Holy Spirit. And pag tinignan natin ang salita ng Diyos, o ano makikita natin sa salita ng Diyos na gawain ng Banal na Espiritu, well, hindi papasa. Hindi papasa. At nawa, tulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng view that is scripturally grounded, para tayo ay lalo pang lumalim, tumatag sa bagay o sa katotohanan po na ito. And then also, ang mga susunod na events ito sa ating church, sa May 1, meron tayong church outing, and then sa May 12, kung kayo ay nanay at nasa tuwi kayo ng Santa Maria, Bulacan, we would like to invite you dito sa aming church. We do honor ang mga ina ng tahanan tuwing Mother's Day, and that's a wonderful, sweet moment
And then also, ang ating church anniversary palapit na po. May na po yan next month, May 26. At ang ating tema is United in the Gospel. 3 years ago, we began with Entrusted with the Gospel. And then atin last year, Worthy of the Gospel. Ngayon naman ay United in the Gospel. Nawa ay gamitin ito ng Diyos para ang ating church ay lalong mapanatili ang pagkakaisa sa napakahalaga at pinakamahalagang katotohanan patungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, with that announcement, tayo ho ay dadako ho muna sa atin hong sandali ng pananalangin at hingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayong hapon ito. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, at namamangha sa iyong kadakilaan, namamangha kami sa iyong katapatan, namamangha kami kung paano ikaw ay patuloy na mahaba ang pasensya, mabagal sa pagkagalit, at gayon din patuloy na sagana sa biyaya at sa pagpapala at pagkakaloob ng aming mga pangangailangan, not just physically or materially, but also, lalo na, O Diyos, spiritually. Salamat, Panginoon, sa sumasaganang biyaya mo sa amin sa pamagitan ng iyong bugtong na anak. At salamat, O Diyos, sa iyong kapangyarihan na sa amin ay nag-iingat at nawa, Panginoon, ang aming mga ang araw-araw na buhay, O Diyos, ay isalamin ang mga katotohanan na aming tangan-tangan, ang ebanghelyo na aming sinasampalatayanan, na mamuhay kami ng isang buhay na karapat-dapat sa ebanghelyong ito. And Lord, sa aming pong pag-aaral ngayon, tulungan mo po kami. Huwag mo po kami hayaan na magkaroon ng mayabang na puso. Kundi, O Diyos, turuan mo po kami, Panginoon, na even though we know these things, ito'y maging paalala sa amin, upang lalo kami maging maingat, upang lalo maingatan din ng iyong iglesia sa dakong ito at ang iyong mga mananampalataya. And then we will be able also to detect wrong teachings kapag nakikita, naririnig namin ito, maging sa aming mga pakikisalamuha sa ibang tao. Again, Lord, not to be proud, but Lord, to be more. Lalo kami mahubog sa kabanalan, lalo kami maging gamit-gamit, O Diyos, maging handa upang sumagot sa mga katanungan patungkol particularly sa banal na Espiritu. Muli, Panginoon, ikaw pong maluwalhati sa lahat ng ito. Amin pong hinihiling na siyasatin mo kami sa anumang kasalanan at tulungan mo kami, O Diyos, sa patuloy itong paglabanan at patayin ang kasalanan na katahan pa sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na iyong pinagkaloob. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming iniasa at hinihingi sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo ho ay dumako sa ating lesson. Again, the doctrine of the Holy Spirit. This is lesson number 1. And this will be the introduction. And hopefully, isa sa mga goal natin sa introduction ho na ito ay upang makita natin yung pangangailangan, yung halaga at bigat ng pag-aaral patungkol sa banal na Espiritu. At nawa, ito ho ay makatulong sa atin. So, atin hong tingnan ang ating pambungad. Simulan natin sa problema. In Christendom, pag sinabing Christendom, ay ito yung pangkalahatan na nagpapakilala at nagkiklaim that they are under or they are Christians. Ano ho? At alam naman natin, strictly speaking, according to the Bible, hindi lahat nagpapakilalang Kristiyano o ginagamit ng pangalan ni Kristo ay totoong Kristiyano. But in our discussion, in Christendom, all who identify as Christians, in Christendom, the most neglected person of the triune God is the Holy Spirit. When it comes to the Father, the Son, the Holy Spirit, maraming katuruan patungkol sa Ama at lalong-lalo na patungkol sa Anak. Pero nandoon ang pagka-neglect patungkol sa banal na Espiritu. But ironically enough, but at the same time, there is an unbiblical preoccupation of some sort with the Holy Spirit among many who claim to be believers. Neglected ang patungkol ang banal na Espiritu, pero meron naman at the same time ay preoccupation, matindi, masidihi na pagbibigay focus. And as we will see, sadly, ay hindi sa tamang kaparaanan patungkol sa banal na Espiritu sa mga nagpapakilalang Kristiyano. There is an ignorance and confusion of both the person and work of the Holy Spirit
At yung iba ang tingin lang sa banal na spirito ay parang kapangyarihan lamang. Yung iba ang tingin sa banal na spirito ay parang tool lamang, kagamitan lamang o kapangyarihan lamang siya. So there is much claim of the Holy Spirit, but there's much ignorance and confusion about the Holy Spirit. So, muli, ay naalala ko ho, yung napanood kong isang YouTube documentary about counterfeit products. At isa sa mga pinakasikat na kina-counterfeit ay ang mga sapatos. At napakaraming sapatos by the thousands every day ang nako-confiscate. Pero karamihan dito ay mga hindi genuine, hindi totoo. Medyo muka, medyo hawig, at yung iba ang galing ng pagkakagawa, but it's not the real thing. Pag ganun din naman, masasabi natin sa banal na spirito, napakaraming sinasabi patungkol sa banal na spirito, claims about the Holy Spirit. But again, there's much ignorance, much confusion, at marami dito ay hindi totoo. Some see and use, at yung tingin nila sa banal na spirito, yun namang iba ginagamit ang banal na spirito, the Holy Spirit as a mere tool that can be wielded according to their own whims to accomplish man's desires and wishes. Again, it will not take you long to just scan yung mga ridiculous claims ng mga word faith, mga taong kasama sa word faith movement, yung mga radical charismatics, and they try to use the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, para gawin lang yung gusto nila. Yung iba nagkiklaim na para makontrol nila yung weather, control nila yung stock market, makontrol nila yung mga kung ano mga karamdaman at iba't iba pa. And all of those crazy claims ay ina-attribute nila sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Para bang nagising ka isang umaga, hindi mo type yung weather, hindi mo type yung panahon, masyadong mainit. And then you just claim mo lang in the power of the Holy Spirit, in name mo lang, utusan mo ang araw, utusan mo ang ulap, utusan mo ang ulan. At again, that's the power of the Holy Spirit. At ganun ang kanilang madalas na pananaw pagdating sa banal na espiritu. So that's very sad. Number next, many have acquainted the Holy Spirit or the work of the Holy Spirit with mystical leading, impulse, nudging, feeling, small voice, and encounter. Ayan. Even in some Baptist churches, nagagamit itong mga words na ito. And ang nakakatakot ay these are all very subjective and very vague. Napakalabo at subjective. Anong ibig sabihin ng subjective? Hindi ito objective. That means maaaring magkaiba sa bawat tao. Ang truth ay truth kahit kaninong tao. For example, ang temperature, maaaring pakiramdam ng isa ay malamig, ang pakiramdam ng isa ay mainit. It is subjective. Temperature, yung nararamdamang temperature ay subjective. Pero yung talagang temperature doon sa room, for example, kumuha ka ng thermometer at nakalagay doon ay let's say 32 degrees Celsius. Well, that is objective. Ano man yung pakiramdam. So, itong sinabi na mga leading, impulses, nudging, parang kang hinihila, parang meron kang nararamdaman, parang kang sinisiko, sige, gawin mo. Damdamin, nararamdaman, small voice, parang bumubulong-bulong, or matinding encounter, matinding shock. Kanina lang, may pinanood akong video na dati daw siyang atheist at ang naging paraan para siya, quote and unquote, ma-convert sa Christianity ay isang araw daw nakarinig siya ng boses na call your mom, at tinawagin niya daw yung mom niya, and lo and behold, nasa suicide attempt yung kanyang ina, and sa madaling salita ay miraculously ay nabuhay pa rin yung kanyang ina, and lahat ng ito, yun yung nagtulak sa kanya para maging makilala daw si Kristo. Again, no mention of the gospel whatsoever. Pero nahandoon yung small voice, nahandoon yung encounter, nahandoon yung nudging, impulse, and leading. Again, very subjective ang maraming mga
bagay ho na ito. And mind you, not just in the charismatic side, but also in some churches, evangelical, even Baptist churches, ay present ang mga nitong mga bagay. Some equate the work of the Holy Ghost with in uncontrollable gibberish, speaking in tongues. Yung kung anong salita ang lumalabas sa bibig. Kung anong actually salita, kung anong tunog ang lumalabas sa bibig. Laughing, rolling, jumping, crying, howling, and even vomiting. And just a simple search sa social media, itong howling na ito narinig ko talaga, merong woman preacher na sinasabi daw sa kanya ng Diyos na mag-howl siya, umalulong siya na parang aso. So sinunod niya daw ang Diyos, umalulong daw siya. Wow. Again, nandun yung claim na galing sa Diyos, nandun yung claim na gawa ng banal na Espiritu, pero ito ay totally foreign sa salita ng Diyos. In the Gospels, the Pharisees in Jesus' day attribute the work of the Holy Spirit to the work of Satan. Kung naalala niyo ho, sa Gospels, ang sabi ng mga religious leaders, nagpapalaya siya, nakakapagpalaya siya ng mga masamang espiritu kasi nasa kanya si Beelzebub, nasa kanya ang prince of demons. So that's why they obey, because he has the higher demon. Ayan. So they attribute the work of the Holy Spirit to Satan. Ngayon, ang nangyayari sa panahon natin ngayon, many people are doing the opposite. They are attributing the work of Satan to the Holy Spirit. Again, napakaraming panginginig, mga very strange behaviors na mula sa salita ng Diyos at very foreign, malayo sa mga sinasabi sa salita ng Diyos, and they just attribute it. It's the Holy Spirit, it's the work of the Holy Spirit, it's the power of the Holy Spirit, so on and so forth. At ito ho yung malaking bagay na nakakatakot. At kung hindi tayo sanay, kung hindi tayo natuto, at lalo na kung hindi masinsin yung filter natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa mga bagay na ito, lalo na bilang mga Pilipino, mahilig pa man din tayo sa mga mahiwaga, mahilig pa man din tayo sa mga kababalaghan, and dagdagan mo pa, budburan mo pa ng Christian language, lalo na napakarelihiyoso ng maraming mga Pilipino. So again, we really need to be familiarized, to be able to detect errors, and to be able, as Peter said, to sanctify the Lord God in our hearts, that we may be able to give an answer to those who ask at that a reason of the hope that is within us, para with meekness and fear makapagbigay tayo ng kasagutan. Point, it is our duty to know what is the biblical perspective or truth about the Holy Spirit. It is our duty. It's not just the pastor's duty. It's every believer's duty. Kung ikaw ay nanay, tatay na mananampalataya, it's our duty. Kung ikaw ay young people, it's your duty. Kahit ikaw ay matanda ng Kristiyano, it's our duty to know what is the biblical perspective and truth about the Holy Spirit. At marami tayong pwedeng sabihin na dahilan kung bakit, para maingatan natin yung ating mga sarili mula sa mga maling katuruan, maingatan natin yung ating mga kapatiran mula sa ating mga maling katuruan. Kung tayo yung mga magulang, maingatan natin yung ating mga anak mula sa maling katuruan, mapreserba ang iglesia, at yan, napakahalaga nito. And we can our prayers will be biblically informed. At minsan kapag just a while ago, I was talking to a mom, siyang nanay, na nagkiklaim siyang Kristiyano, and habang nagsasalita siya, ang naririnig ko sa kanya ay mere optimism. Just believe na mangyayari ang magiging mabuti rin, makaka-recover din, gaganda rin. Just believe. And again, walang ganun sa Bible. That's optimism, hindi yun biblical faith. So, ang punto ay para ano man yung ating maririnig, ano man yung ating mga, sino man yung ating kausap, will be able to makita natin kung yung ating kausap ay sasabi ng katotohanan sa ayon sa salita ng Diyos, o
kanyang paniniwala ay humihiwalay sa salita ng Diyos, and then by the grace of God will be able to help them, deal with them according to the scripture, as Peter said, with meekness and fear. Sabi ni John MacArthur sa kanyang book na Strange Fire, a very good book, particularly ito yung naka-focus about charismatics, sabi niya, it is high time for the evangelical church. Ibig sabihin, time na, panahon na for the evangelical church to take a stand and recover a proper focus on the person and work of the Holy Spirit. The spiritual health of the church is at stake. And again, sadly, kapag nakipag-usap po kayo, meron akong kaibigan, si Brother Felix Arma. Siya ay Baptist missionary, African national siya. Baptist missionary siya doon sa Ghana. At ang sad to say, maraming African nations, ang quote-unquote, may presence ng Christianity, pero much of it is charismatic. At lapat na lapat daw yun sa kultura ng ng maraming bansa sa Africa, sapagkat maraming bansa sa Africa sila ay masyadong mapamahiin. They believe in the spirits. And ngayon ay binigyan lang ng Kristiyanong pangalan, pero at home sila. That's more on cultural rather than biblical. So the health of the church depends. It's at stake. At kung hindi tayo magiging maingat, madaling magde-deteriorate at madaling papasok ang mga maling katuruan patungkol sa banal na espiritu. Sabi ni Michael Horton, one of the things we need in our day is a recovery of the biblical doctrine of the Holy Spirit. This will amount to a revolutionary reacquaintance, but it is a necessary one. He will disturb us all, contradicting those whose notions of human freedom place restrictions on the Holy Spirit's sovereignty and freedom. So, ang ganda na sinabi niya, He will disturb us all. The Holy Spirit, when we truly come to the understanding of the truth about the person and work of the Holy Spirit, lalo na kung tayo ay na-expose or lumaki, bring up sa paniniwala na para bang ang Holy Spirit ay parang tool na pwedeng gamitin ng mga mananampalataya basta may sapat ka lang na faith. Parang sa mga games, pasensya na ko, halimbawa ako lang sa games, para kang may character at meron kang nakuhang weapon ng character, kaya lang ang problema, yung weapon na yon ay pang level 10, 11.5 ka pa lang. So, pag nakabot ka na sa level 10, kaya mo nang magamit yung weapon na yon. At yun yung madalas, kapag naabot mo yung pananampalataya, may sapat kang pananampalataya, pwede mong i-wield as a tool or as a weapon ang banal na spirito as you see it fit because you have the faith. So again, this will disturb us. Makikita natin, it's not our will that is sovereign, but it is God's will. And it's the Holy Spirit. So, muli, this may be very disturbing sa marami. Importance and goal. Bakit mahalaga ang pag-aaral na ito? Meron tayong tatlong mabilis na titignan. Kahalagahan, number 1, the work of the Holy Spirit for the glory of Christ in the church. Bakit mahalaga na pag-aralan natin ang patungkol sa banal na spirito? Sapagkat ang banal na spirito ay gumagawa sa buhay ng iglesia. Ang banal na spirito ay committed sa kaluwalhatian ni Kristo sa iglesia. Pero sa sadly, sa maraming mga quote-unquote churches na talagang sikat ang banal na spirito, ito naman ay hiwalay na hiwalay sa katotohanan patungkol kay Kristo. Hindi lahat, pero karamihan. Sabi sa John 16 verse 30, howbeit when He, Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Verse number 14, He shall glorify me. Now, itong pronoun na He, niliwanag sa verse 13, it is the Spirit of truth, it is the Holy Spirit, and primarily, itong mga pangako dito ay binigay ng Panginoon sa mga disciples. He will guide you into all truth. Yes, meron itong aplikasyon sa mga present day na mananampalataya. But let us be very careful. Ang pinaka-context ng John 16:13 ay ang mga apostles. Bakit? Kasi hindi lang
He will guide you into all truth. Ang sabi niya sa verse number 13 pa rin bandang dulo, He will show you things to come. So if you will claim yung He will guide you into all truth, per se, well, i-claim mo rin dapat yung susunod na He will show you things to come. Meron ka bang fresh revelations? So no. Ang punto dyan, as I've said, yes, merong in a way, merong ang banal na spirito ay gumagawa, nagtuturo sa buhay ng mga mananampalataya ngayon, pero in a special way, particularly na binibigyan pansin dito ng ating Panginoong Yesus sa mga apostol, sa mga chosen revelation bearers, legit revelation bearers ng ating Panginoon. And then, ang punto ho nito sa verse 14 is, He shall glorify me. The Holy Spirit, when the Holy Spirit comes, He will glorify Christ, for He shall receive of mine and shall show it unto you. Point, as Christ came and gave glory to the Father, the Holy Spirit was sent to give glory to the Son. Ito ang pangunahing gawain ng banal na Espiritu. So, sana kahit pa paano medyo mas medyo mas naging masinsin ng kaunti. Nakatulong ito para madagdagan ng konting higpit yung ating mga filters. Bakit? Maraming mga ministries, quote and unquote, na haling sa Holy Spirit, na ang pangunahin nila ang itinataas ay hindi si Jesus, kung hindi ang kanilang leader. Ang pangunahin nilang concern ay hindi ang gospel, kung hindi ang miracle. So again, kikita natin na, pambihira, they use the name of the Holy Spirit, but it is contrary to what the Scripture says na magiging pangunahing gawain ng banal na Espiritu. Na ang pangunahing niyang gawain ay luluwalhatiin niya ang anak. Spirit's work is to glorify the Lord Jesus through the apostolic testimony to and of the truth. Yun ang pangunahing gawain ng banal na Espiritu. At gusto mong makita ang isang Kristiyano, ang isang iglesia na kung saan nahandon ng matinding presensya ng banal na Espiritu, hanapin mo ang iglesia na handoon ng matinding manifestasyon, refleksyon ni Jesus. Kung saan matinding naluluwalhati si Jesus. Nakikita siya sa buhay ng mga mananampalataya at matapang at malinaw at matapat na ipinapangaral ang ebanghelyo ni Kristo at pinululuwalhati si Kristo. Doon natin makikita, hindi yung mga nanginginig, hindi yung mga bumubula ang bibig, hindi yung mga kung ano-anong galaw ang ginagumugulong, umaalulong, kung hindi naluluwalhati si Jesus. So, kailangan natin mag-ingat. Caution, beware of direct claims of experiencing the Holy Spirit apart from Christ and apart from the testimony of the Scriptures. Mag-ingat tayo. Yung iba, again, gustong dumiretso sa Holy Spirit. Receive the blessings of the Holy Spirit. Ephesians chapter 1, verse 3, God hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, apart from Christ, wala. Hindi uubra. At hindi ko kontra, hindi pwedeng kumontra ang banal na Espiritu, i-bless niya, pero hiwalay kay Kristo. No, hindi uubra. So muli, ay makita natin na kailangan nating mag-ingat dahil napakaraming claim patungkol sa banal na Espiritu. The Holy Spirit is most active where Christ is most glorified. Again, ang gawaing pangunahin ng banal na Espiritu, itaas si Jesus. At makikita natin ng presensya at aktibidad ng banal na Espiritu kung saan mas naluluwalhati si Kristo. Sad to say, mayroong mga churches, even in some Baptist churches, mas naluluwalhati ang pastor kaysa sa kay Kristo. At huwag nawang mangyari. Be very, very careful kung ganon ang ministry. Okay, tako tayo. Beware, some churches and ministries focus solely on the Holy Spirit. Sad to say, in a very wrong way. Hindi oras ng himala, oras ng kung ano-ano pa,
Ang focus nila lagi ay patungkol sa banal na spirito. Ang paanyaya nila lagi ay ang banal na spirito. Again, makikita natin sa New Testament that is not the way that the apostles preached. Hindi rin yun ang laman ng mga sulat ng mga apostol sa Bagong Tipan. Ang pangunahing mensahe ay ang Panginoong Jesucristo. Implications: the church must be Christ's truth and Bible-oriented than activity or experience feeling-oriented. Okay? Dapat yun ang orientation ng church. Dapat yun ang pangunahin sa church. And any and every ministry in the church, be it sa adult ministry, Christ truth, Bible-oriented. Be it in the music ministry, yun pa rin. Be it in the children's ministry or youth ministry, yun pa rin, hindi nagbabago. Naalala ko ho, hindi ko sasabihin kung saan, pero sa isang kilala at sikat na Baptist church, napakinggan ko yung pinaka youth pastor nila na ang kanyang pangunahin na binibigyang pansin ay ang aktibidad. Aktibidad. Yun. Nagsalita siya for 30-45 minutes. Lagi niyang binibigyan diin ay aktibidad na masaya ang mga kabataan. Yun ang mahalaga. Aktibidad na masaya ang mga kabataan. So, muli, ang hahawak pag dumating ang persecutions, ang hahawak sa mga mananampalataya ay hindi ang masayang aktibidad. Ang hahawak sa kanila ay yung katotohanan. Yung katotohanan patungkol kay Kristo. Yung mga katotohanan tinuturo ng salita ng Diyos. So, again, that must be the focus. The primary concern is glorifying Christ through the ministry of the Word or the life of the believers. Yun yung pangunahin. Again, yung pag pinagkumpara mo, alin ang puspos, sino ang puspos ng banal na spirito? Yung taong nanginginig, tumutumba at kung anong tunog ang lumalabas sa bibig niya, o yung taong lumalakad kung paano lumakad si Kristo at niluluwalhati si Kristo at pinapahagi si Kristo. Well, sa ayon sa salita ng Diyos yung pangalawa. Doon natin makikita mas magiging evident ang pagiging puspos ng banal na Spirit. The Spirit-filled preacher is one who make more of Christ, for that is the ministry of the Holy Spirit and of God. Again, yung iba masyadong, yes, this is a church, Lord willing, one of these months magsisimula yung ating preachers class at merong halaga ang delivery, pero yung iba, yun ang nagiging sukatan, no? Puno ba ng katotohanan patungkol kay Kristo? Puno ba ng katotohanan ng salita ng Diyos ang pangangaral? Sabi ni Spurgeon, Charles Spurgeon, the motto of all true servants of God must be, we preach Christ and Him crucified, as quoted from Apostle Paul. A sermon without Christ is like a loaf of bread without any flour in it. No Christ in your sermon, sir? Then go home and never preach again until you have something worth preaching. Now, yes, we may be tackling about other doctrines, pero makikita natin na ang mga ito ay tumuturo sa ating Panginoong Jesucristo. Konektado patungkol sa katotohanan ng ginawa ng Diyos sa pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 1 Corinthians 2:1, sabi ni Pablo, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or wisdom, declaring unto you the testimony of God, for I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. Now, wag natin pagkakamalian, hindi ibig sabihin na every Sunday ang preaching ni Paul ay about Jesus Christ and Him crucified. Of course, marami siyang tinuturo. Sabi niya pa sa Acts chapter 20 sa mga church, sa mga pastor doon sa Ephesus, I did not shun, hindi ko ipinagkaila sa inyo to declare the whole counsel of God. So muli, but again, kung i-boil down, kung merong sentro, kung merong pinaka gitna, kung merong pinakamahalaga, it is Christ Jesus and Him crucified. It is the gospel. It is the gospel. Yun ang pinakamahalaga. Acts 5:42, and daily in the temple, in every house, they ceased not to teach and preach Jesus
is the Christ. Ano, nilagay ko dyan. Sa ESV, ang translation, Jesus is the Christ. Sa King James, this is not to teach and preach Jesus Christ. So, nawala yung, nawala yung emphasis. Ano? Tinuturo na si Jesus nga ang Kristo. Si Jesus nga ang Kristo. Magandang paalala sa atin. Number 2, sa importance and goal, the manifestation, the fruit of the Spirit in our personal lives. Uli, I've talked to some people na involved sa charismatic groups or groups na may charismatic leanings. At I can remember particularly dalawa sa mga nakausap kong sabi nila sa ayon sa kanilang mga sariling patotoo. Basta nag-speaking in tongues ka, puspos ka na. Walang pakialam kung ano ang buhay mo mula Lunes hanggang Sabado. O hindi binibigyan pansin yun. Basta, sabi ko nga isa, yung iba nga, nagkakalunyaan pero basta nagbibigay sila at basta meron silang quote-unquote manifestation ng Holy Spirit, speaking in tongues at kung ano-ano pa, okay na, spiritual na, puspos na. Pero yun ba ang pagiging spiritual sang-ayon sa Biblia? Well, makikita natin sa personal lives ng mga mananampalataya, ito ay mahalaga. Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And ito'y sinabi ni Apostol Pablo sa context ito as contrast to the work of the flesh. Sabi niya, for the work of the flesh ay this, yung mga kasalanan na gawa ng laman. Sabi niya, but in contrast to the work of the flesh, this is the fruit of the Spirit. This is the work of the Spirit in the person who is saved. At yung pinag-uusapan doon ay yung mga unsaved, ito yon, yung work of the flesh. Dito sila, ito yung makikita mo sa kanila. Yung mga saved, ang magkikita sa kanila at mag-flourish sa kanila ay ang work ng Holy Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Beware, much of the emphasis regarding spiritual growth is aimed at the surprising, miraculous work related to the material and physical and apart from the spiritual and moral. Mag-ingat tayo. Muli, masyadong matindi ang emphasis pagdating sa spiritual growth ay nakatutok nga sa surprising, miraculous work. Again, such as speaking in tongues, such as slaying in the spirit, such as this outward, weird manifestations ng Holy Spirit daw at madalas related sa material, physical, pinagpala, yumaman, gumaling, and apart from the spiritual and moral, and apart from the gospel, hiwalay sa spiritual, hiwalay sa moral, sa pagsunod sa Panginoon, hiwalay sa kabanalan, hiwalay sa ebanghelyo. So let us be very careful. To some, they lean to legalistic or outward form standards to measure growth. And maaaring sa mga charismatic, they lean towards those miraculous and material physical blessings. Pagdating naman sa mga evangelicals, particularly mga Baptist na mas aware ako, madami ang naglilin naman si legalism, more on panlabas. Do this, do that, do this, do that. And if you're doing this and that, ikaw ay malago na. Well, makikita natin pagdating sa Gospels, ito yung kinastigo ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Pharisees. Outwardly, mukha silang malilinis, pero yung inside the cup ay madumi. So again, let us be very, very careful sa mga maling or unbiblical standards ng spiritual growth. So, babalik tayo sa Bible. Ano ba yung sinasabi ng Bible na standard? Point, the New Testament standard is not on personal experience or mere outward conformity to a set of man-made rules, but Christ-likeness. Ito yung standard na sinabi ng salita ng Panginoon. Yung maging kawangis ni Kristo. Sabi ni John sa 1 John chapter 2, sino mang nagsasabi na kilala niya ang Panginoon, must walk even as Christ walked. Kailangan lumakad kung paano lumakad si Kristo. Again, Christ-likeness, holiness of life and character.
according to the scriptures. Yun ang pangunahin. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na gumawa kayo ng himala. Hindi, ang sabi ni Apostol Pablo, magpakabanal, magpakabanal kayo. Growing grace in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. 1 Peter 1:15, ang sabi ni Pedro, but as he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation, because it is written, be holy, for I am holy. So muli, sana, dyan para sa leksyan, be holy in all manner of conversation. It has to manifest in our practical daily lives. At madalas, again, makikita natin ang source nito ay hindi panlabas lamang. Hindi ito mula sa loob, Banal na Espiritu ay gumagawa, at ito ay nakikita sa labas. Truth, the primary work of the Spirit or the Holy Spirit in the life of the believer is through continuous, progressive work of sanctification. Ito yung primary work ng Banal na Espiritu sa mga mananampalataya. At siya ay committed at patuloy na gumagawa sa mga tunay na Kristiyano upang panalin. Tuloy-tuloy. Iba-iba ang bilis, iba-iba ang antas, pero merong iisang direksyon at patuloy ang paggawa ng Banal na Espiritu. He that began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So again, the question is, may kasalanan ba? Yes, may masusumpungang kasalanan. Sabi nga ni Pablo, when I desire to do good, evil is present with me. Yung ayoko, nagagawa ko, yung gusto ko, hindi yun ang hindi ko magawa. So, may kasalanan? Yes, may present. Pero meron bang ebidensya ng gawa ng Banal na Espiritu? Meron bang tuloy-tuloy na paggawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng isang nagpapakilalang mananampalataya? Philippians 1:6, this is what I quoted kanina, being confident this very thing, that he which began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Note, the primary task of the church is not benevolence, but the faithful teaching and preaching of the word. So muli, bakit? Dahil yes, hindi sinabing hindi gawain ng church ang benevolence o yung pagtulong sa mga nangangailangan, pero hindi ito yung primary. Ang primary ay yung tapat na pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil sa tapat na pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, mas naidedeklara, mas naitataas, mas naipapangaral si Kristo, at doon committed ang banal na Espiritu. Acts 6:1, and in those days, when the number of the disciples were multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. So again, merong legit concern, legit problem about in benevolence, in the benevolent ministry. Pero ang sabi sa verse 3, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we shall appoint over this business, but we will give ourselves continually to prayer and the ministry of the word. It is through the ministry of the word that the work of the Spirit is chiefly expected. Okay? Kung ang mga apostles ay committed doon, that must be also our commitment. Huwag nating babaliktarin because again, seemingly napakaganda, pero meron mga ministries, meron mga churches bumabaligtad. Ang nagiging primary ministry nila ay benevolence, and then secondary, sometimes tertiary na lang ang ministry ng salita ng Diyos. No, we see the commitment of the Holy of the apostles in the ministry of the Word of God, and it is through the ministry of the Word of God, the work of the Holy Spirit is chiefly expected. Inaasahan ng mga apostol. Of course, sigurado, gusto ng mga apostol na mapuspos ng banal na espiritu ang mga mananampalataya, lumago ang mga mananampalataya. So, saan sila committed? In prayer and in the ministry of the word. 1 Corinthians chapter 2 verse 4, and my speech and my preaching was not with enticing words of men or man's wisdom, but in the demonstration, the Spirit and the power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. So muli, nahandoon yung matinding pangangaral ni Apostol Pablo. At doon sa, kung naalala nyo, binasa natin yung verse 2, ay
I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. This, ang context nito is the preaching ministry ni Apostol Pablo. At do sa preaching ministry niya, and my speech and preaching was not with enticing words, but in demonstration of power of the Spirit and of power. So, again, ang context is the ministry of the Word. At sa ministry of the Word, sabi ni Pablo, nandun yung demonstration ng Spirit and power. So, walang, okay, tapos na ang preaching ngayon, doon na tayo sa power, miracle time na, oras na ng himala. Ang pangunahin, aasahan natin, ang pagkilos ng Panginoon, ng banal na Espiritu, pangunahin sa ministeryo ng salita ng Diyos. First Thessalonians 1:5, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost. So, we can see here na sa theology ni Apostol Pablo, pagdating sa ministry ng salita ng Diyos, he expects, he knows na ang pangunahing paggawa ng banal na Espiritu at ginagamit ng banal na Espiritu pangunahin ay ang ministeryo ng salita ng Diyos. And in much assurance, as ye know that what manner of men we were among you for your sake, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word with much affliction, with joy of the Holy Ghost. Again, they received the word kahit sa kabila ng mga pag-uusig. They received the word sa kabila ng mga kahirapan, and they received it with joy of the Holy Ghost. They received the word. 1 Corinthians 1 verse number 17, anong sabi? For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Note, Paul is not denying nor negating the need and importance of baptism. Siya mismo ay nabaptize, sabi niya sa verse number 16. But the tackling, but he is tackling the problem of division within Corinth and showing the priority of the gospel ministry. Muli, sa context niyan, may division sa loob ng church. I'm of Paul, I'm of Apollos, I'm of Cephas, I'm of Christ. At ang sabi ni Apostol Pablo, I thank God na hindi ako nagbaptize ng sino man sa pangalan ko. You're not identified with me, you're identified with Christ. Bakit kayo nagkakahati-hati? Hindi ako sinugo para magbaptize. So, muli, ang goal ni Pablo dyan ay hindi i-lessen ang importance ng baptism, but to deal with the problem of division. So, yung iba, wala ka, si Pedro nagbaptize sa akin. Wala ka, ako si Pablo. And wala. Yun yung binubura. Yun yung binubura dyan ni Apostol Pablo. Pero kita niya na yung prioridad ay yung nahandoon sa pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Beware, there is a form of preaching that is focused on oratorical skills and styles that lessen or cover the power of the gospel. Sabi nga doon, not with wisdom, sa 1 Corinthians 1:7, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Ibig sabihin, it's nananatili ang gospel, the power of God and salvation. But we and ministers can so preach in a way na nagiging hindrance, pwedeng maging hindrance, humanly speaking, pwedeng maging hindrance sa paggamit ng Panginoon, o maging hindrance para ang ebanghelyo ay mas maging epektibo, humanly speaking, epektibong maihayag at maituro ng tama. 1 Corinthians 2:1 again, and I, brethren, when I came to you not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Sabi ni Wayne Grudem, we may define the work of the Holy Spirit as follows. The work of the Spirit is to manifest the active presence of God in the world, and especially in the church. This definition indicates that the Holy Spirit is the member of the Godhead whom the Scripture most often represents as being present to do God's work in the world. After Jesus ascended into heaven and continuing through the entire church age, the Holy Spirit is now the primary manifestation of the presence of God among us. He is the one who is most prominently
present with us now. So pag tinanong natin, ang active, ang pinaka gumagawa sa buhay ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, iglesia ng Panginoon sa panahon natin ngayon ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ephesians 3:16, that He should grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. So muli, this is Paul praying to the Father na that He will grant you to be strengthened by His Spirit. By His Spirit. And lastly, dito tayo matatapos. 1 Corinthians 2:10, but God had revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. So muli, nahandoon ang katotohanan ng paggawa ng banal na Espiritu, pagtuturo ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Acts 1:8, sinabi ng Panginoong Jesus sa mga disipulo niya, sa mga apostles, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the outermost part of the earth. So muli, hindi personal power, hindi personality, but the power of the Holy Ghost in the ministry ng mga apostol. Yun yung kapangyarihan. At nawa sa ating iglesia, sa ating mga personal na buhay, makita natin yung halaga na makilala nga natin, maging klaro sa atin ang patungkol sa banal na Espiritu upang hindi tayo tangayin ng iba't ibang mga katuruan. At yun din sa ating iglesia ay maging maingat tayo na huwag tumiwala sa ibang mga bagay kundi sa banal na Espiritu na pangunahing gumagawa at kumikilos sa pamamagitan ng ministeryo ng salita ng Diyos para maluwalhati si Kristo at para lalong makumpurme ang buhay ng mga mananampalataya sa wangis ng ating Panginoong Jesus. So muli, this is just an introduction and I hope this challenged us and showed us yung importance talaga na magbigay panahon, magbigay atensyon sa pag-aaral patungkol sa banal na Espiritu. If you find this a blessing at maaaring meron kayong mga kaibigan na pwede itong maging biyaya at makapagdagdag sa kanila ng kaalaman sa Biblia, why not share to them at nawa ay gamitin ng Panginoon at ipag-pray natin sila. Tingnan ko lamang po kung meron tayong mga may question dito. I believe si Brother Carlo to. Mayroon pa po bang kaloob ng paghihimala ang banal na Espiritu sa panahon ngayon? Thank you po, Brother Paul. Okay, madadaanan natin yan pagdating sa gifts of the Holy Spirit. So, please do wait for a greater time natin itatakal yan. Let me answer it this way. Yes, ang Diyos ay naghihimala pa rin, pero wala nang miracle workers. Ang Diyos ay naghihimala pa rin, pero wala nang miracle workers. At makikita natin na ang lengguwahe ng Biblia, ang mga miracle signs na ito, sign gifts, ay lilipas, palipas. At nung nakumpleto na ang revelasyon ng Diyos sa pamamagitan ng scriptures, at lumipas na rin yung mga revelation bearers, that is primarily the apostles, wala nang pangangailangan ng sign gifts. And sadly, maraming nagkiklaim ng sign gifts ay nagdadala pa ng maling doktrina. very some even denies the gospel. So muli ay to answer quickly, naghihimala pa rin ang Diyos, pero wala ng mga miracle workers. So, wala ng kaloob ng paghihimala sa panahon ho natin ngayon. So, kailangan natin pag-aralan yan na mas masusi sa mga susunod na panahon. Tingnan ko lamang ho sa atin hong private messages. Baka meron hong nagtanong. Nagtanong po si Sir Casey, Brother Paul, nag-wonder lang po ako kung kailan tayo nagka-Holy Spirit. Sabi ho ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 1, particularly Ephesians chapter 1 verse 12, 13, and 14. I believe particularly sa 12 verse 13, after that ye have, wait lang po, basahin ko lang para sigurado yung ating pagka-quote. Ephesians chapter 1, verse number 13. In whom ye also trusted, kay Kristo daw, after that ye have
heard the word of truth. Pagkatapos doon natin marinig ang salita ng katotohanan. Ano yun? The gospel of your salvation. In whom also after you believe, pagkatapos natin sumampalataya, ano daw? Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Yung spiritong ipinangako ng Diyos, yun na ibubuhos niya, ay natanggap ng mga mananampalataya after that we believe. So nagkaroon tayo ng banal na espiritu, tumahan sa atin ng banal na espiritu pagkatapos nating manampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa mga tanong na ito. Tingnan ko lang kung meron pa. Wala na. Okay, kung wala na po, thank you very much po sa bawat isa at nawa. Tayo ho ay patuloy na lumago at mag-strive sa biyaya ng Diyos na matuto tungkol sa banal na Espiritu. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat pong patuloy sa iyong pagtuturo. Salamat sa iyong salita na basihan namin ng aming pananampalataya. At patuloy no ang gamitin ito upang kami mga tuto. Tunay nga na lumago pa, lumalim pa sa kaalaman at ganyan din sa biyaya ng aming Panginoong Jesucristo. Ikaw po nawa ang maluwalhati at patuloy kaming lumago pa sa pananampalataya. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli ho, magandang gabi. Ingat po tayong lahat. Looking forward to see you this coming Lord's Day. God bless po at dito tayo matatapos.